Maligaya at masaganang bagong taon po sa inyong lahat, mga ka-explore at mga kanayon. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatid po natin sa iba't ibang dako ng daigdig, mabuhay po tayong lahat. Alam nyo mga ka-explore at mga kanayon, napansin ko lamang po ito. Ako'y may napansin sa mga ginagawa po ng mga Duterte. Mga Duterte at mga Duterte supporter, yung kanilang mga kaalyado, yung ginagawa po nila kay BBM or PBBM, ang ating Pangulo. Hindi na po kasi basta-basta paninira lamang ang ginagawa ng mga ito ngayon. Yan po ang napansin ko. Ewan ko lamang po sa inyo kung napansin nyo rin po ito, Kung titignan natin mabuti mga kababayan, wala namang masamang ginagawa si PBBM sa mga Duterte, di ba? May narinig na po ba kayo mula sa bibig po ng ating Pangulo na direktang binibira niya itong mga Duterte? Meron ba? Wala. Di ba? Wala naman po eh. Minsan napipilitang nga lang sumagot itong ating Pangulo dahil sa mga tirada nila sa kanya. Di ba? Oo, natural lamang po. Tao rin lang naman yan, napipikon din. Pero sumagot man ang ating presidente, napakagalang at ikangay talagang edukado. Ang totoo niyan, maayos at tahimik po na nagtatrabaho ang ating Pangulo. Bansa at mamamayang Pilipino ang inuuna, walang halong pamumulitika. Yan po ang nakikita ko talaga. Habang ang mga DDS naman ay walang humpay sa kanilang paninira sa unang pamilya, sa iba pang mga opisyal ng gobyerno at lalong-lalo na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Politika at hanggang pamimersonal na. Pero habang tumatagal, maniwala kayo sa akin, lalo pong tumitindi ang kanilang mga ginagawa. Para sa akin, hindi nagawain po yan ng isang matinong Pilipino ang kanilang mga ginagawa. Hindi na po gawain po ng isang matinong Pilipino yan. Dahil kung ikaw ay matino at isa kang Pilipino, normal lamang naman na bumatikos ka, batikusin natin ang gobyerno kung sa tingin natin may mali. May ginagawang mali. Pero kung araw-araw puro na lang batikos na wala namang sapat na batayan, ibang usapan na po yan. Iba na pong usapan po yan. Ang kapansin-pansin, ay nagsimula po ito sa pangbabatikos. Ngayon may halong pambabanta na. Napansin niyo po ba yon? May halo na pong pagbabanta sa buhay. Buhay. Lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. At hindi lang po pagbabanta, kasama na rin po ang pananakot. Pananakot na rin ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo na yan. Itong DDS ang tinutukoy ko. Sila ngayon ang kasi lumalabas Lumalabas sila ngayon ang makakaliwa. Totoo yan. Una pong ginawa yan ni Inday Sara, yan nung sabihin niyang ipapahukay niya ang bangkay ni Apulakay, iyon. At itatapon daw niya sa dagat. Sumunod, ito namang pagbabantang patutumbahin niya. Patutumbahin daw ni Inday si PBBM. Grabe, Nakakatakot na po ang galawan ng mga ito. Sa mga ganyang estilo po ni Inday, sa totoo lang, nakikita ko ngayong ginagaya na rin ng kanilang mga alipores yan. May mga vlogger na nakikita ko ngayon, sa mga title pa lang nila ay may mga nakahalong pwedeng panakot o pagbabanta. O kaya talagang nagbabanta na kay PBBM kasi may nabasa kong isang title na nabibilang na ang oras mo. Yung mga ganun-ganun ba? Para sa akin, hindi na po sila yung mga Pilipinong may malasakit sa bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Ginagamit na lamang po ang salitang bayan at mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan. Siraan ang administrasyon, atakihin ang mga opisyal ng administrasyon na nagtatrabaho ng tama. Dahil kung sa tama naman nga at matuwid, siguradong masasagasahan ng mga ito. Yan po ang talaga nangyayari ngayon.
Ganun pa man, ako po ay lubos na may tiwala sa kapasidad at kakayanan ng ating Pangulo. Ako po ay naniniwala na hindi magtatagumpay ang kadiliman laban sa kabutihan. At yan po ay napatunayan na sa maraming pagkakataon. Kita nyo naman, yung kadiliman sa panahon ni Duterte ay unti-unti nang nabibigyang liwanag sa tulong na rin po ng mga matutuwid nating mga mambabatas. Ano po? Mga lihim na pilit itinatago ay unti-unti nang nabubunyag. Yung pong hinangad na pagkakaisa ni PBBM, ang totoo niyan, mga Duterte rin po ang sumira eh. Hindi po totoong si PBBM ang nagbigay ng lamat nito para mabuwag ang unity team. Masaglitan nga po natin sandali ito pong post ni Harry Roque. Ito po, ayan. December 30, 2024. Ito po, basahin po natin. Hanggang ngayon po, 7 buwan na ang nakakalipas pagkatapos ipalabas ang pulboronic video, wala pa pong denial o admission sa parte ng Marcos Jr. Ayan. At tumanggi rin siya na magkaroon ng hair follicle test. Ayan. Ano bang klase itong si Harry Roque? Bakit naman aamin o magdi-deny o magbibigay ng denial ang ating presidente samantalang napatunayan na po ng mga eksperto na peke ang video at gawa-gawa lamang ito? Kayo ang gumawa ng peking video. Kaya naman, hindi na pinatulan yan ni PBBM eh. Hindi na siya nagsalita tungkol dyan. Napangiti na nga lang siya. Sila nga ang dapat na magpaliwanag. Hindi lang magpaliwanag. Sila ang dapat managot sa mga pinaggagawa ng mga ito. Yung paggawa po ng mga peking ebidensya. Di po ba? Matindi itong si Harry Roque, ano? Kung makapag-demand ay wagas. Pero siya, pinagsusumiti lamang po ng dokumento ng Quadcom. Ayun, anong ginawa? Pumuslit at nagtago na sa ibang bansa. Ganito po ba ang mga taong dapat paniwalaan natin? Walang paninindigan, takot sa batas at katotohanan. Questionabling paglago ng kayamanan, hindi kayang bigyan ng linaw. Ano ba yan? Harry Roque. Pare-pareho sila ni Duterte at BP Sara Inday. BP na. Inday Sara pa. Pagdating po sa pera, masyadong malihim. Ito pa nga, basahin natin. Tayong ordinaryong mamamayan, hindi naman tayo uupo at mananahimik lang sa kabila ng paglamon ng pera ng bayan. Ay nako, nagpapatawa, hindi naman kalbo. Kami po, Harry Roque, Attorney Harry Roque, kami po ang ordinaryong mamamayan. Hindi po kayo, kaming mga naghihikaos. Samantalang sila kasi, itong mga ito ay bilyones ang nasa bulsa eh. Ginagamit pa ang mga ordinaryong Pilipino para lamang sa sariling interes at kapakanan. Tama? Yung sinasabi po ni Harry Roque na nilalamon po yung kaban ng bayan, patunayan mo. Dalin mo sa husgado yan. Oo. Para nga sa ganun, meron naman pong pagkakataon na dumipensa itong mga nasa gobyerno natin. Kung sino man po yung ididimanda ninyo or sino man po yung pinatutungkulan po ninyo dito na nilalamon po yung pundo ng bayan. Ano po? Sa bagay, tama sila. Oo, tama sila sa mali. Tama, di ba? Pag napaalis nila si PBBM, maniwala kayo sa hindi, siguradong maabsuelto na silang lahat sa mga questionabling karga ng kanilang mga bulsa. Ang masasabi ko lang sa mga nasa kampo po ni dating Pangulong Duterte, humarap po kayo sa hearing at patunayan ninyo na hindi galing sa masama ang inyong mga kayamanan. Tama? Sa ganon, manumbalik po o kaya pagtiwalaan po kayo ng taong bayan. Huwag niyo pong gamitin ang taong bayan para kasalanan ay matakasan. Tama po? Sige. Mag-comment na lang po kayo kung ano po yung inyong saloobin at ikangay damdamin patungkol po dito sa ating mga pinag-uusapan na yan. Muli, maraming salamat po sa panonood. Maligaya at masaganang bagong taon po sa ating lahat.